Maliban sa mga Pilipino, huwag na lang ang iba. Sa buong Europa, ang sentimiento laban sa mga imigrante ay patuloy na tumitindi. Ang mga protesta at kaguluhan ay sumisiklab sa iba't ibang lugar. Ang lipunan ay nahahati ng pagdududa at kawalan ng tiwala. Ang malalamig na tingin ay ipinupukol sa mga taong tumawid ng hangganan. Ang tensyon sa hangin ay nasa sukdulan. Ngunit, sa isang lungsod sa Italia, isang pambihirang tanawin ang nagaganap. Umaabot sa 650,000 katao ang dumagsa, at ang buong lungsod ay tila umuugoy sa isang pambihirang pagdiriwang. At ang nasa sentro ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang komunidad ng mga Pilipino. Sa panahong lumalakas ang pagtutol sa mga dayuhan, tanging sila lamang ang nakatatanggap ng isang espesyal na pagtanggap. Ang mga Italyano ay isa ang sinasabi, sa bansang ito, maliban sa mga Pilipino, wala na kaming ibang mapagkakatiwalaan. Kasunod nito, isang shock na kayang baliktarin ang kaalaman ng buong mundo ang kumalat. Lahat ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Bakit tanging ang mga Pilipino lamang ang itinuturing na naiba? Ano ang nakakagulat na katotohanan sa likod nito? Ating alamin. Ang pub at ang serye ng kawalang katiyakan. Sa mga lansangan ng Pransya, araw-araw ay may mga kilos protesta na nananawagan laban sa imigrasyon. Ang mga tao ay may hawak na mga placard, sumisigaw ng galit. Sa gitna ng masa, may mga nag-umpugang sasakyan, may mga naghahagis pa ng bato. Ang kaguluhan ay umabot na maging sa mga lugar na dinarayo ng turista. Maging ang mga bumisita sa Paris ay nadamay sa gulo. Ang Italia ay walang pinagkaiba. Sa Naples at Roma, sunod-sunod ang mga kaguluhan. Ang mga Molotov cocktail ay nagpaliyab sa mga lansangan sa gabi. Ang marahas na sagupaan sa pagitan ng mga kabataan at ng pulisya ay araw-araw na laman ng balita. Sa mga eskinita kung saan wasak ang mga tindahan, ang galit ng mga tao ay kumukulo. Ang mga mamamayan ay sumisigaw, sinsira ng pulisya sa imigrasyon ang ating bansa. Ang pagkabahala sa lipunan ay umabot na sa sukdulan. Sa Pransya, malubha rin ang sitwasyon. Sa Paris at Marseille, naulit ang malalaking demonstrasyon. Libu-libong tao ang nagtipon sa plaza sa harap ng Central Station. Sa gitna ng mga sigaw na hindi namin kailangan ng mga imigrante, ang mga itim na bandera ay iwinawagayway. Naghanda ang mga pulis, itinaas ang kanilang mga kalasad, habang naghahanda sa paggamit ng tear gas. Ang hangin ay puno ng tensyon na anumang oras ay maaaring sumabog. Ang mga dumaraan ay nagmamadali. Sa mga telebisyon, ang larawan ng isang ina na yakap ang kanyang anak ay nagpapakalat ng pag-aalala at pagkapagod sa mga manonood. Ang buong Europa ay nababalot ng tanikala ng kawalang katiyakan at pagkamuhi. Pagbagsak ng ekonomiya, paglala ng krimen, pagtaas ng bilang ng walang trabaho, lahat ito ay isinisisi sa problema ng imigrasyon na siyang nagdudulot ng pagkahati-hati ng lipunan. Ang boses ng mga politiko na nananawagan para sa pagtanggap sa mga imigrante ay mahina. Ang tanawin ay tila naglalarawan ng isang Europa na nagliliyab. Ang tanging pag-asa ay nasa Roma. Ang natatanging lungsod, Roma. Ngunit, sa gitna ng magulong kontinenteng ito, may isang lungsod na namumukod tangi. Ito ang Roma, ang kabisera ng Italia. Dito, tulad ng ibang lugar, ay may mga imigrante at mga dayuhang manggagawa. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi mo mararamdaman ang tensyon na tulad ng sa Paris o Milan. Sa mga pamilihan pagsapit ng hapon, maririnig ang tawanan ng mga tao. Sa mga panaderya, may mga mapayapang pila. Sa mga terrace ng mga cafe, masaya ang usapan. Wala kang makikitang mga placard ng protesta, wala ring mga pulis na nakaantabay. Kapag inihambing ang gulo sa telebisyon at ang kapayapaan sa kanilang paligid, ang mga unang beses bumisita sa lungsod ay nalilito. Bakit iba dito? Ang lokal na media ay nag-ulat din, ang Roma ay isang exception. Bagamat maraming dayuhan, halos walang malubhang komprontasyon na nagaganap. Hindi mo maririnig ang mga sigaw ng protesta. Sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na hindi maipaliwanag ng estadistika o polisiya. Habang ang buong Europa ay nasa krisis, ang Roma ay tila nasa ibang mundo, pinapanatili ang katahimikan. Ang paglutas sa misteryong ito ang simula ng ating kwento. Ang impluwensya ng isang maliit na grupo, ang mga Pilipino. Habang napapansin ang pagiging naiba ng Roma, nagsimula nang dumating ang mga delegasyon mula sa ibang mga lungsod.
Bakit sa iisang bansa, tanging ang lugar na ito lamang ang may ibang aura? Ang misteryong ito ay mabilis na umani ng atensyon sa buong Italia at sa buong mundo. Sa social media, ang mga post na bakit hindi bumabagsak ang kaayusan sa Roma ay mabilis na kumalat. Ang comment section ay napuno ng iba't ibang haka-haka. Bagamat marami ang nagsasabi na ito ay dahil sa mahusay na pagpapatupad ng batas o matatag na ekonomiya, ang testimonya ng mga lokal na residente ay nagbunyag ng isang di inaasahang katotohanan. Ang nagpabago sa atmosphere ng lungsod ay ang presensya ng isang maliit na komunidad. Ang komunidad na ito ay ang mga Pilipino. Sila ay bumubuo lamang ng maliit na porsyento ng kabuuang populasyon ng Roma, bagamat isa sa pinakamalaki, sila ay minority pa rin sa kabuuan. Kung titingnan ang numero, hindi sila dapat magkaroon ng kapangyarihan na impluwensyahan ang buong lipunan. Ngunit, ang realidad ay ibang-iba. Ang tila hindi kapansin-pansing presensyang ito ay may sapat na impluwensya upang payapain ang atmosphere ng buong lungsod. Isang lokal na residente, isang Italyano, ang nagsabi, sila ay napakatahimik at magalang. Ngunit hindi lang iyon. Sa kanilang mga kilos, mararamdaman mo na mahal nila ang lungsod na ito. Isa pang residente ang nagpatotoo, hindi sila tagalabas. Sila ay ating mga kasama, partners. Bakit ang isang maliit na grupo ay nagkamit ng ganito kalaking tiwala? Mahirap itong maintindihan ng mga tagalabas. Hindi nagtagal, ang social media ay napuno ng mga pagtataka. Sa gitna ng Italia na puno ng issue sa imigrasyon, bakit naiiba ang mga Pilipino? Ang pangyayaring ito, na hindi maipaliwanag ng simpleng numero, ay unti-unting gumugulat sa puso ng mga tao sa buong mundo. Mula sa pagkutya tungo sa paghanga. Nang simulang mapansin ang pagiging inaiba ng Roma, ang paunang reaksyon ay pag-aalinlangan. Ang social media ay napuno ng mga komento, mga imigrante pa rin sila. Ang imigrante ay imigrante. Pare-pareho lang yan. May mga tumutol sa pagbibigay ng espesyal na trato. Sa ilalim ng mga post na ito, nakahanay ang mga mapanlibak na emojis. Kumalat ang pagkutya sa internet. Ngunit, unti-unting nagbago ang sitwasyon. Ang mga tunay na Italianong nakatira sa Roma ay nagsimulang magsalita. Hindi sila dayo. Sa katunayan, pinayayaman nila ang aming buhay. Nang ang mga testimonya na ito ay lumabas sa internet, nagbago ang atmosphere. Ang comment section ay napuno ng gulat at pagkalito. Totoo ba? Hindi nagtagal, ang mga ako rin, ganoon din ang nararamdaman ko, ay nagsimulang dumami. Ang mga konkretong halimbawa ay sunod-sunod na lumabas. Ang pamilyang Pilipino na lumipat sa tabi ng aming apartment. Kahit baguhan sa wikang Italyano, magalang silang bumati sa lahat ng kapitbahay. Ang mga anak nila sa paaralan, napakagalang. Natural sa kanila ang tumulong sa mga kaibigan nilang may problema. Isang may-ari ng tindahan ang nagsabi, hindi lang sila bumibili. Sa tuwing nagbabayad, lagi silang nagsasabi ng Grazie, salamat. Ang simpleng salitang iyon, nakakagaan ng pakiramdam. Habang dumarami ang mga personal na karanasang ito, ang pagkutya ay unti-unting nawala. Nagsimula pa ngang magkaroon ng mga biruan, kung lahat lang ng imigrante ay Pilipino, wala sanang problema. Hanggang sa lumabas ang tila ekstreme na komento, maliban sa mga Pilipino, huwag na lang ang iba. Ang dating mga kritiko ay biglang tumahimik. Siyempre, hindi lahat ay naging papuri, mayroon pa ring mga pagdududa. Ngunit habang kumakalat ang mga testimonya mula sa mga lokal, ang mga kontra-argumento ay nawalan ng lakas. Ipinakita ng pagbabagong ito ang kapangyarihan ng tiwala, isang bagay na hindi masusukat ng numero. Mula sa pag-aalinlangan tungo sa paghanga, ang presensya lamang ng ilang libong tao ay nagpabago sa diskurso ng buong mundo. Ang simula ng tiwala, ang mga unang manggagawa. Ang simula ng kakaibang relasyong ito ay nagsimula noong mga 1,960 na hanggang 1,970. Ang Pilipinas, na nagsusumikap sa ekonomiya, ay nagsimulang magpadala ng mga manggagawa sa ibang bansa. Sa Europa, ang Italia, lalo na ang Roma, ang naging sentro ng Katolisismo at oportunidad. Ang mga unang Pilipinong dumating ay pumasok bilang mga kolaborator domestiko, domestic helpers, at caregivers. Sila ay mga manggagawa na pumasok sa pinakapribadong lugar, ang tahanan ng mga Italyano. Nilabanan nila ang language barrier,
tiniis ang matinding pagkamis sa pamilya, homesickness, at nagtrabaho ng may dedikasyon. Minsan, hindi sila naiintindihan. Minsan, sila ay nahihirapan. Ngunit patuloy silang nagtrabaho ng may katapatan. Noong una, ang mga lokal na Italyano ay maingat. May mga boses na hindi welcome ang mga dayuhan sa kanilang mga tahanan. Ngunit, nang makita nila ang mga Pilipinong ito na gumigising bago sumikat ang araw, nag-aalaga sa kanilang mga anak na tila sariling anak, at nag-aasikaso sa kanilang mga matatanda, noni, nang may buong pagmamahal at respeto, isang tahimik na paggalang ang nagsimulang mabuo. Isang matandang Italyano, nono, ang nagkwento, hindi lang sila nagtatrabaho. Sila ang nag-aruga sa kinabukasan ng Roma. Sila ang nagpalaki sa aming mga anak. Ang mga taon ng pagsisikap na iyon ay hindi naging panandali ang ugnayan. Mabilis na nakilala ang mga Pilipino sa kanilang katapatan at kasipagan. Ang ugnayang ito ay lumampas pa sa simpleng economic na pangangailangan, ito ay naging isang kasaysayan ng pag-aaruga, pag-unawa, at paggalang. Noon, walang sinuman ang makapagsasabi na ang ugnayang ito, makalipas ang halos 50 taon, ay magiging isang tahimik na himala. Ang tiwala na higit pa sa numero. Ang maliit na ugnayang iyon ay naging isang malaking alon. Ang reputasyon na nabuo ng mga unang manggagawa ay lumawak sa bawat larangan ng ekonomiya. Ang Roma ay naging isa sa pinakamalaking sentro ng komunidad ng mga Pilipino sa Europa. Habang lumilipas ang panahon, ang Roma ay naging espesyal para sa mga Pilipino. Ang dating lungsod na pinasukan para mag-alaga sa mga tahanan ay naging sentro rin ng mga negosyong Pilipino, remittance centers, cargo services, sari-sari stores, restaurant, at maging sa mga institusyong pinansyal. Ang bilang ng mga negosyo at manggagawang Pilipino ay lumobo. Sa karaniwang sitwasyon, kapag ganito karaming dayuhang negosyo ang pumasok, inaasahan na magkakaroon ng friction o pagtutol. Posibleng lumutang ang mga takot tulad ng iagawin ba nila ang aming mga trabaho o masisira ba ang aming lungsod. Ngunit sa Roma, ang naririnig mo ay dahil nandyan ang mga Pilipino, panatag ang loob namin. Ang dahilan ay hindi dahil sa anumang kapansin-pansing katangian. Ang paraan ng pagkilos ng mga Pilipino ay hindi kailanman nagpipilit, palagi nilang inuuna ang harmonya sa kanilang paligid. Kahit sa negosyo o sa personal na buhay, ipinapakita nila ang pagiging mapagkumbaba at tapat. Sa pagnenegosyo, mas mahalaga sa kanila ang pagbuo ng tiwala kaysa sa magarbong marketing. Patuloy silang nagsisikap na maging bahagi ng lokal na komunidad. Isang negosyanteng Italyano ang nagsabi sa isang panayam, hindi nila inuuna ang kita. Sumusunod sila sa kontrata. Hindi sila sumisira sa pangako. Dahan-dahan nilang inipon ang kredibilidad. Iyon ang dahilan kung bakit gusto naming makipag-partner sa kanila. Sa mundo ng negosyo, numero ang pinakamahalaga. Ngunit sa puso ng mga taga-Roma, ang mga Pilipino ay naging simbolo ng tiwala na higit pa sa anumang numero. Ganito rin sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga pamilyang Pilipino na nakatira sa mga apartment building ay hindi nakakalimot bumati sa mga kapitbahay. Aktibo silang lumalahok sa mga aktibidad ng komunidad. Sa mga festa, piyesta, o mga clean-up drive, hindi lang sila inaanyayahan, kundi kusa silang kumikilos. Ang ugaling ito ay malalim na tumatak sa isipan ng mga Italyano. Sila ay mga kasama sa pag-aalaga ng lungsod. Ang presensya ng libu-libong Pilipino ay tila isang malaking pader, ngunit hindi ito naging simbolo ng paghihiwalay. Ang paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino ay ginawa itong tulay. Ang negosyo, sa halip na hatiin ang lungsod, ay naging pundasyon ng pagpapalago ng tiwala at pag-unawa. Ang Roma ay mabilis na naging matatag na sentro ng mga Pilipino sa Europa. Para sa mga lokal, hindi lang ito benepisyo sa ekonomiya, nangangahulugan ito ng seguridad na mamuhay kasama ang tapat na mga kapitbahay. Ang tiwala na hindi masusukat ng numero. Ito ang nagpabukod tangi sa lungsod na ito. Ang himala ng pagsasanib, ang pista ng kulturang Pilipino. Habang lumalakas ang ugnayang pang-ekonomiya, ang Roma ay naging sentro rin ng cultural exchange. Karaniwan, kapag biglang dumagsa ang isang dayuhang kultura, nagkakaroon ng stress o pag-aalinlangan. Ngunit sa lungsod na ito, ang pagsasanib fusion ay nangyari sa isang kahanga-hangang natural na paraan. Ang pinakamagandang halimbawa ay ang taunang pista ng kulturang Pilipino, Pista sa Roma. Sa isang malaking plaza, nagtitipon ang napakaraming tao. Ang buong lungsod ay naliligo sa kultura ng Pilipinas sa loob ng isang araw.
Ngunit, ang ipinapakita rito ay hindi ang pagyayabang. Sa isang booth ng suman at kakanin, ang mga Italyano ay kasamang tumitikim. Sa isang pagtatanghal ng tinikling, basta ka nalang aanyayahan, halika, subukan mo rin. Ito ay isang pagdiriwang kung saan nawawala ang linya sa pagitan ng performer at audience. Lahat ay masayang nakikilahok. Ganito rin ang nangyari sa pagkain. Ang halo-halo ay iniangkop, minsan ay itinabi sa gelato. Ang adobo ay inihain kasama ng panini. Sa normal na sitwasyon, madali itong tanggihan at sabihing, hindi yan tunay na kultura. Ngunit ang mga Pilipino ay natatawa lang at tinatanggap ito. Magandang ideya yan, sasabihin nila. Hindi lang nila pinoprotektahan ang kultura, mayroon silang flexibility na lumikha ng bagong anyo kasama ang mga lokal. Ang ilambot na ito ang unti-unting nagbukas sa puso ng mga Italyano. Isang Italianang ginang ang nagsabi, ang mga Pilipino, laging sinasabi, halika, kain tayo. Hindi nila ipinipilit ang kultura nila. Nais nilang ibahagi ito. Kaya naman, komportable kaming buksan ang aming mga puso. Ang mga salitang ito ay umantig sa social media. Ang kasabihang ang mga Pilipino lang ang naiiba ay paulit-ulit na nababanggit. Sa mga paaralan at komunidad, ang ugali ng mga Pilipino ay namumukod tangi. Sa Cultural Exchange Day, ang mga batang Pilipino ay nagpapakita ng sipa o paggawa ng parol at ginagawa ito kasama ng kanilang mga kaibigang Italyano. Sa mga lokal na festa, ang mga Pilipinong nakasuot ng barot saya ay sumasayaw sa saliw ng lokal na musika. Ang mga Italyano ay sumasali rin. Ang kultura ay hindi nagbabanggaan, ito ay nagbabago ng anyo habang nagsasanib. Sa mga lansangan ng Roma, ang mga restauran at tindahan ng mga Pilipino ay natural na naging bahagi ng tanawin. Hindi mo mararamdaman ang pagtatangi. Ang karinderya ay katabi ng isang trattoria. Nagpapakilala sila ng mga customer sa isa't isa. Ang maliliit na bagay na ito, na naipon sa paglipas ng panahon, ang nagpatibay sa pakiramdam na ito ang ating lungsod. Habang ang buong mundo ay nahahati dahil sa isyu ng imigrasyon, ang Roma ay nananatiling may kakaibang atmosfera. Hindi ito resulta ng isang espesyal na batas o polisiya. Ito ay dahil ang mga Pilipino ay ginabayan ang cultural difference mula sa pagiging sanhi ng gulo tungo sa pagiging daan ng pagsasanib. Walang pagtanggi. Mayroong paggalang. Mayroong pagdiriwang. Ito ang ugali na nagbigay daan upang tawagin ang lungsod na ito na isang himala. Ang pagsubok ng bagyo, ang patunay ng pagkakaibigan. Ang pagsasanib kulturang ito ay nasubok. Ilang taon na ang nakalipas, nang ang Pilipinas ay hinagupit ng isang malakas na super typhoon, tulad ng bagyong Yolanda Haiyan, ang lungsod ng Roma ay kumonekta sa Pilipinas sa isang di inaasahang paraan. Ang mga imahe ng bagyo ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Mga gumuho na gusali, mga lansangan na nilamon ng baha. Ang trahedya sa telebisyon ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga tao sa Italia. Para sa komunidad ng mga Pilipino sa Roma, ang araw na iyon ay isang araw ng matinding kalungkutan, na tila sila mismo ang nasa gitna ng trahedya. Kinabukasan ng umaga, sa harap ng simbahan ng Santa Pudenziana, ang National Church ng mga Pilipino sa Roma, isang di kapani-paniwalang tanawin ang naganap. Sa gitna ng ulan, mahabang pila ng mga Italyano ang lumitaw. May dala silang mga donation box, mga pagkain, at mga damit. Isang matandang babae, Nona, ang nanginginig na inilagay ang kanyang mga barya. Ito ay pagbabalik loob, pagtanaw ng utang na loob, anya. Panahon na para ibalik natin ang lahat ng kabutihang natanggap natin mula sa kanila. Nang marinig ito, maraming Pilipino ang napaiyak. Ang pila ay hindi nagtapos sa isang araw. Kumalat ito sa bawat sulok ng lungsod. Sa harap ng mga simbahan, sa mga tindahan, sa mga station. Ang fundraising ay hindi inutos, ito ay kusang nagsimula. Nagulat ang lokal na pahayagan, ang buong Roma ay kumikilos. Ipinakita sa ang mga batang Italyano na dala ang kanilang maliliit na alkansya. Ang kusang pagkakaisang ito ay nangyari dahil sa tiwala na tahimik na inipon ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Itinuring na ng mga taga-Roma ang mga Pilipino bilang kasama at kapamilya, hindi lang basta dayuhan. Kung mayroong pader sa pagitan nila, hindi mangyayari ang ganitong klase ng pagkilos. Isang kabataan ang nagpost sa social media, ang mga Pilipino ay laging tahimik na ginagampanan ang kanilang mga obligasyon.
Dahil doon, hindi tayo pwedeng manahimik lang kapag sila ang nangangailangan. Ang post na ito ay mabilis na kumalat. Ang bagyo, isang pambihirang trahedya, ang lalong nagpatibay sa ugnayan ng Pilipinas at Roma. Ang tiwala na inipon sa araw-araw, ang panahong ginugol ng magkasama, ang puso ng malasakit, lahat ng ito ay napatunayan sa oras ng pagsubok. Naintindihan ng mga tagalungsod na ang mga Pilipino ay hindi na imigrante. Sila ay mga kasamang nabubuhay at bumubuo ng kinabukasan. Ito ang katotohanang ibinunyag ng kalamidad. Isang aral na tumatagos sa hangganan. Ilang taon matapos ang kalamidad, sa isang paaralan sa Roma, nagdaos ng tinatawag na International Understanding Day. Ang layunin ay para sa mga bata mula sa iba't ibang bansa na ipakilala ang kanilang kultura at matutunan ang pagkakaiba ng bawat isa. Sa entablado, ang mga bata ay nakasuot ng kanilang mga national costume, umaawit at sumasayaw. Sa gitna ng kasiyahan, isang batang Pilipino ang tumayo mag-isa sa entablado. Sa kanyang murang edad na 8 taong gulang, hawak niya ang mikropono at sinabi ang isang bagay na di inaasahan. Sa halip na pag-usapan ang ating mga pagkakaiba, bakit hindi natin hanapin ang ating mga pagkakatulad? Sa sandaling iyon, tumahimik ang lahat. Ang mga guro at magulang ay napigil ang kanilang paghinga. Ang bata, kasama ang kanyang mga kaibigan, ay inihalintulad ang ipakikipagkapwa-tao ng Pilipino sa solidarity ng Italyano. Ang bayanihan sa Fratellanza Brotherhood. Sila ay nakangiting nagsabing, kahit magkaiba ang ating bansa, ang mga tunay na values natin ay magkakatulad. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. At may lakas silang nanawagan, ang hangganan, borders, ay hindi pader. Pwede itong maging tulay. Pagkatapos ng speech, ang bulwagan ay napuno ng malakas na palakpakan. May mga naiyak. May mga magulang na nagsabing, may natutunan kami sa mga bata ngayon. Ang video na ito ay mabilis na kumalat sa social media. Ang buong mundo ay nagbigay ng papuri. Kung ipagkakatiwala natin ang hinaharap sa kanila, ito ay sa mga batang Pilipino na. Ang maliit na pangyayaring ito ay nag-iwan ng isang tahimik na tanong sa mga tagalungsod. Sa panahon na ang isinisigaw ay paghihiwalay, hindi ba't ang pagbibigay diin sa pagkakaiba ang tunay na kailangan? Ang purong salita ng bata ay gumising sa isang mahalagang perspektibo na natutulog sa puso ng mga nakatatanda. Ang mensaheng ito ay lumampas pa sa Roma, umalinggaw ito sa puso ng mga tao sa buong mundo. Ipinaalala nito sa marami na ang pagtawid sa hangganan at relihiyon, at ang paghahanap ng pagkakatulad, ang siyang unang hakbang tungo sa tunay na pagkakaisa. Ang balyesta ng tiwala, bakit tanging mga Pilipino lamang? Ang mga Pilipino, tahimik, ngunit laging nariyan. Ang simpleng pangungusap na ito, na may kasamang mga video ng init ng pagkakaisa sa Roma, ay mabilis na kumalat sa social media. Tumatak ito sa puso ng mga tao sa buong mundo. Mula sa obligasyon sa pag-aruga sa mga tahanan, sa hindi pagpipilit ng kultura, at sa hindi paglimot na magpasalamat. Ang ugali ng mga Pilipino ay hindi na mailalarawan bilang isang success story ng imigrante. Sa isang bansa, hindi sila lumikha ng friction, bagkus ay nag-ambag pa sa lipunan. Dahan-dahan, bumuo sila ng tiwala at paggalang. Ang kanilang paglalakbay ay tinawag na ang balyesta ng tiwala sa gitna ng isang nahahating mundo. Sa buong mundo, ang mga balita tungkol sa gulo at pagtanggi dahil sa imigrasyon ay walang katapusan. Ngunit ang komunidad ng mga Pilipino sa Roma ay tahimik na binaliktad ang common sense na ito. Ang kanilang ipinakitang presensya ay hindi nakabatay sa lakas ng boses o sa dami ng bilang. Ang kanilang kapangyarihan ay nagmula sa maliliit na kilos na naipon, ang pang-araw-araw na paggalang, ang mapagkumbabang puso, at ang tapat na malasakit. Ito ang tunay na nagpapagalaw sa lipunan. Hindi nagtagal, ang case study na ito ay kinilala bilang isang ideal model ng cultural coexistence. Ang ipinakitang ugali ng mga Pilipino ay nag-iwan ng isang mahalagang tanong sa buong mundo, paano tayo dapat tumanggap? Paano tayo dapat mamuhay ng magkakasama? Hindi ito simpleng o hindi sa pagtanggap ng imigrante. Ang mga lokal na Italyano ay isa ang sinasabi, nang makilala namin sila, doon namin naintindihan ang tunay na kahulugan ng coexistence. Ang mga Pilipino tahimik, ngunit nag-iwan ng matatag na presensya. Ang kanilang paraan ng pamumuhay. Marahil ito na ang kasagutan na hinahanap ng ating nahahating kapanahunan.
Ang kanilang imahe ay patuloy na nagtatanong sa mundo, hindi bakit espesyal ang mga Pilipino, kundi